Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gasmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni CPMT6915. Ang sabi niya ay, Sir, pagbago ang baril, ilang rounds po ba ng full metal jacket ang dapat iputok bago pwedeng gamitan ng hollow point? Nakakasama ba sa baril kung halimbawa 50 rounds pa lang na iputok tapos kailangan na muna gamitan ng hollow point dahil may defensive situation? So dati noon ang tinanong sa atin ay yung reload, yung lead. Ngayon naman ay hollow point. So bago natin yan sagutin, ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil tayo umabot na sa 46,600 plus na mga subscribers at dahil yan sa inyong pagda-like at pag-share ng ating mga videos. Kaya maraming salamat sa inyo. At ngayon din maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo sa ating revenues dahil ang ating kita sa YouTube channel ay para sa ating mga estudyante sa ating charity works na meron tayong tinutulungan na 6 na estudyante na anak ng mga single parent na binibigyan natin ng allowance para sila ay makapag-aral. Kaya maraming salamat sa inyo pag hindi pag-skip ng ads. At gayon din na maraming salamat do sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Yung number po na yan ay number ng aking anak na tresurera ko sa Pilipinas. Siya po ang tumatanggap ng inyong mga pinapadalang tulong para may paabot sa ating mga beneficiaries. Huwag po ninyo siyang tawagan para bumili ng baril. Wala po kami binibintang baril at dito rin may nagme-message sa akin na gustong bumili ng baril. Wala po kami binibintang baril. Okay? At tumawag lamang kayo o mag-message sa number na yan kung kayo ay may padadalang tulong para kayo ay ma-recognize kagaya ni Aljun Dating at Jobet Francisco ng Teresa Rizal. Okay, at lalo tigit maraming salamat kay Nolipis America sa pagpapadala naman sa ating premiere videos. Okay, at pagpalain kayo ng ating Panginoon. O, punta na tayo dito sa katanungan. Ilang rounds po ba ng full metal jacket dapat iputok bago pwedeng gamitan ng hollow point? Makakasama ba sa baril kung halimbawa 50 rounds pa lang ipinutok tapos kinailangan mo ng gamitan ng hollow points dahil sa defensive situation? Ang masasabi ko po ay kahit bago pa yan, gamitan na kaagad ninyo ng hollow point yan para malaman ninyo kung yan ay namimili ng bala. Dahil ang hollow point at saka full metal jacket ay ang pinagkaiba lamang niya ay kaya nga point. Wala tayong hollow point pero meron tayo nito. Itong dulo niya diyan ay ito ay bull o rounded. Yung hollow point may kasi tinawag na hollow ay meron ditong kumbaga guwang. Okay? May butas diyan na konti. Hindi man ano. Dahil yun ay bumubuka. Alam na natin yun. So, ang bala po, pareho lamang yan na ito ay brush, ito ay itong ganitong kulay ay brush, ito naman ay ang tawag dito ay nakalimutan ko na. Okay, so pareho lamang yan. At ang sumasayad sa baril ay hindi naman yung dulo. Ang sumasayad niya na itong katawan. Hindi man yung dulo. Tingnan natin yung mga bala natin dito. Okay? Hindi naman yung dulo ang sumasayad yan. Kundi itong kanyang itong bandang yung pinakamalaking diameter ang sumasayad. Sumasayad dito sa baril. Kaya tingnan ninyo. Wala namang kinalaman yung dulo na yun sa pagdaan ng bala sa baril eh. Ang may kinalaman dyan itong large diameter. Ito. Ay dulo yan eh. Wala yan. Mas maganda kung bago ang inyong baril, testingin agad ninyo sa hollow point para malaman ninyo kung namimili ng bala. Dahil ang hollow point, ang nagiging problema niyan ay sa
sa pag-loading. Dahil minsan ang hollow point, dahil nga ito ay hindi shareable, ay minsan yan hindi pumapasok dito. Lalo pag tumama sa mga kanto, ganyan, ay hindi pumapasok. Kaya gamitan agad ninyo ng hollow point para malaman ninyo kung kinakailangan bang i-throttling yan. Okay, at ang pagtutrotting, ulitin ko, hindi binabawasan ang ramp. Kaya yung iba nagkakaproblema sa malfunction, sa pagbatangal dahil itong ramp binabawasan. Itong ramp, wag ninyong babawasan itong ramp na to. Pwede lang ninyo siyang ipalis, pero wag ninyong bawasan ng liha o kikil lalo na. Ang inaano lamang sa pag-tutrutting, may video na tayo niyan, panoorin ninyo. Ito lang kanto na to ang tinatanggal yung talas nitong kanto na to. Wag din ninyong bawasan yung taas na yun. Ito lang dalawang side. Itong side na to, tatanggalin lang ninyo yung talas niya. Okay? Tatanggalin ninyo. May video na tayo niyan. Panoorin ninyo kung paano. Balahan agad ninyo ng kahit pa yung unang putok pa lang. Walang problema. Dahil ang sumasayad naman dyan ay hindi yung dulo. Hindi yung dulo ang walang kinalaman yung dulo niyan sa pagdaan sa baril. Yung lead ang may kinalaman diyan dahil yung lead ay nag-iwan ng lead deposit diyan. Okay? Kaya kinakailangan muna ninyo siyang i-break in ng mga 50 rounds o 100 rounds. Pero kasi ang hollow point ay jacketed rin yan. Jacketed rin. Kaso nga lang yung dulo niyan walang jacket. Kamukha nito Ito. Ang purpose naman ito, pag ito'y tumama sa matigas, parang hollow point na rin yan. Lumalapad yung bala. Kaya may mga ganyan. Okay. Ito'y hollow point na nilagyan ng tingga. Alam naman natin ang tingga, malambot yan. Pag yan ay tumama sa matigas, ay lumalapad yan. Kaya pag tumama yan sa buto, ayun, lalapad yan. Pag tumama yan sa mga, medyo matigas na bagay. Dahil tingga, lalo't yan ay umiinit. Mas lalong madaling lumapad yan. So, wala pong kinalaman. Nulit ko, walang kinalaman ang hollow point sa pagdaan sa wall ng barrel. Hindi po yan nakakaapekto. Dahil yan ay pareho lamang yan coated. Okay? Madulas din yan. Hindi naman dumadaan yung yung dulo na yan. Ang dulo ay may kinalaman lamang sa pagraramp. Okay? Sa pagraramp kung yan ba ay kaya yung iba ayaw gumamit ng sa totoo lang, yung iba ay namimili talaga ng bala yung mga ibang baril. Okay, so gamitan ninyo ng hollow point yan para malaman ninyo kung yan ay namimili. Kung ayaw niya sa hollow point. Meron kasing baril na ayaw sa hollow point kasi nga yung ganito, bull, walang kasabit-sabit yan eh. Kahit yan ay tumama sa tabi, hindi man niya sasabit. Kung yan ay tumama sa tabi. So walang problema sa pag-chamber. So ang ganito yung mga hollow point, yun nagkakameron siya ng problema. Tatama siya dun sa kantuhan, kaya kinakailangan papatayin yung kanto nitong itong labas ng chamber. At inuulit ko, wag ninyong babawasan ito kung ayaw ninyong magmalfunction, magbabatangal yan. Kasi pag binawasan ninyo, pumorward yan sa loob, ang bala ninyo, ang tayo niya, nakaganyan. Kasi nga, hindi yan kayang iangat. Hindi naangat yan. Hindi naangat na paganyan. Kasi ang bala, ang pasok niya na paganyan. Tatama yan dyan, pag ganun. Pag ito'y sumobra na sa loob, hindi na yan aangat na ganun. Kaya yung mapapansin ninyo ganyan. Kaya yung ibang nagbabatangal, yung nagmamalfunction ng ganyan. Nako, sigurado ko, pinakielman ninyo itong ramp. Wag ninyong pakielman yung ramp na yan. Eksakto yan dyan. Pagpasok niyan, gaganon yung bala mo.
Pero pag yan ay binawasan ninyo ito papunta sa loob, yan. At ang problema pa niyan, pag napasubra pa yung bawas ninyo, naging unsupported yung ilalim ng bala ninyo, puputok yung ano niya, magbabackfire yan. Sumasabog yung dito dadaan yung ano niyan, yung apoy niyan. Titirahin ngayon yan yung magazine mo, sasabog ngayon yung baril mo. Pag minamalas-malas, baka yung daliri mo mababawasan pa. At yung mata, delikado. Kaya wag na wag ninyong babawasan ito, magiging unsupported yan. Kaya mayroong mga basyo na buntis yung banda rito. Buntis, lumulubo ito. Lumulubo dahil nga unsupported na to eh. Okay? Kasi itong banda rito ng mga basyo, makapal yan itong banda rito sa loob, makapal yan. Ngayon, pag inabot niyan yung manipis, dahil nga unsupported na yan, yun ang mangyayari sa inyo. So yan, kaya napaka-importante yun. Walang problema. Mas maganda, balahan ka kagad ninyo ng walang problema yan. Kasi coated rin yan eh. Pareho lang ang coated ng bull at saka ng ample metal jacket at saka hollow point. Pareho lang coated yan. Coated. Dulo lamang ang nagkakatalo dyan. Dulo lamang ang walang coated dyan. So, maganda. Kung bago ang baril nyo, testingin agad ninyo sa hollow point para malaman ka kaagad ninyo kung uobra ba sa hollow point. At kung yan, dahil yan talaga ay minsan kinakailangan ng trotting. Okay, so may videos na tayo ng pagtutrotting, hindi ko na ganong yan, panoorin na lamang ninyo. At ang payo ko lamang sa inyo talaga ay wag ninyong babawasan itong RAM, lalo kung bago ang inyong baril. Yung iba nagtutrotting, isinasama yung RAM. Okay, so yan. Kaya yung iba nagagalit sa atin pag tinuturo natin yan. Binabas tayo ng ibang mga gunsmith. Kasi nawawala na sila. Wala na magpapatrotting sa kanila eh. Kaya alam ko yung nambabas dyan, gunsmith din yun. Mantakin mo, konting kikil lang yan. Singilan ninyo 1,000, 500. Konting konting kulikot lang. Ay naturuan na natin yung mga yung mga subscribers natin, hindi na magpapatrotting yan, marunong na. Okay. So, alam na ninyo yun. Tinuro ko na yan sa videos pa natin. Daming beses ko na tinuro yan. So, yun lang masasabi ko sa inyo. Ingatan lang ninyo yung pagtutrotting. Para hindi bagong-bago yung baril nyo, baka masira ka agad. Ayan, at sana may natutunan kayo. Kahit konti sa ating video. Mahalaga rin yan. Kada wala pong masama. Pareho lamang yan coated. Okay. Pareho lamang coated yan. Dulo lamang ang nagka-difference yan. At yung dulo niyan ay hindi sumasayad. Hindi sumasayad sa wall ng barrel. Nagkakaproblema lamang yan sa pagsampa sa RAM. Okay? So, maliwanag. Okay, ang ating community spotlight ngayon. Weekly highlights of your most engaged audience members, including your top commenters. Okay, shout out kay Pinoy Firearms Instructor. Meron kang 80 engagement. Shout out kay Pinoy Maki Airguns. Okay? Meron kang 2 engagement. Shout out kay Amboy Lianes. Meron kang 47 engagement. Shout out kay OFW Palaboy. Meron kang 1 engagement. Shout out kay Gameboy. Meron kang 67 engagement. At shout out sa aking mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo itong aming bagong Papa Burger. Diyan sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. May mababait po kami diyang crew. At sa lagang 40 pesos, mapapa burger kayo sa sarap. Buy one, take one pa. At marami pang mga pagkain niya na ma-order kayo. Okay, hanggang dito na lamang at God bless us all. Maraming salamat sa inyo lahat.